Curious, panoorin po natin ang video na ito. Nag-aral po ako ng kasaysayan ng relihiyon. Ang Katoliko po ang kauna-unahan sa mga relihiyon na gumagamit ng pagpatay sa tao para lang sila'y makapaghari o makakumbinsi ng kaanib sa kanila. Isa ang Katoliko sa mga gumamit niyan. Wala akong nabasa sa kasaysayan ng Hinduismo. Wala akong nabasa sa kasaysayan ng Budismo. Wala rin akong nabasa sa kasaysayan ng Protestantismo na meron silang aral na papatayin yung ayaw maniwala. Sa Katoliko, meron po. Ang tawag doon, Holy Inquisition. O, banal na pagpapapatay. They call it Santa Inquisition. The Holy Inquisition, the doctrine of the Catholic Church to kill the heretics. Sabi ni Brother Eli, yung Holy Inquisition daw, isinalay niya ito bilang banal na pagpapatay. banal na pagpapapatay. Medyo anong reaction mo dun? Parang matawa ka o nalungkot ka? Medyo nalungkot, brother. Na medyo matatawa. Tawata. Okay. Ang tanong po, translation. so ayan po, napanood po ninyo sa video, yung Holy Inquisition daw, ayon sa kanya, isinalin niya ito bilang banal na pagpapapatay. Ngayon, dapat malaman natin, ano ba ang kahulugan talaga ng tinatawag natin na Inquisition? Ito po, tingnan po natin sa diksyonaryo. Sa dictionary po, ipapakita po natin sa screen kung anong ibig sabihin ng salitang Inquisition. Ikaw na seminaryan na Edwin Sir na lang magbasa. Anong ibig sabihin ng Inquisition? Sa pinakaunang definition po. The act of inquiring or examining. Ayan. So, pagpapatay ba yan? Hindi po. So, it's only the act of, questioning something. Okay. So, dyan pa lang, maling-mali na yung naituro ni Ginoong Eli Soriano doon sa mga nakikinig at nagtatanong sa kanya. So, hindi po banal na pagpapapatay ang ibig sabihin ng Inquisition. At sunod po, meron bang doktrina or aral ang simbahan na ipapatay yung mga heretics? Sa tingin ko, hindi lang si Eli Soriano may problema sa kanyang kaalaman sa Biblia or sa Scripture. Maging sa kasaysayan or history, meron din siyang palpak or kapalpakan. Iba kasi seminaryan Sernal yung tinatawag na history at saka yung his story. Yeah. Yan. Kung meron kayong aklat nito, ito po, papakita po natin sa screen. Kung nakikita po ninyo, ito po ay isinulat ng isang dalubhasa sa history or hindi history kundi history or kasaysayan, si Professor Dr. Diane Moczar, no? Sa kanyang aklat na 7 Lies About Catholic History. At dito po sa pahina or pages 88 to 89, ganito po ang atin mababasa. At dito po natin malalaman kung totoo nga ba yung sinasabi ng iba na yung Catholic Church ang umuutos ng pagpapapatay doon sa mga heretics. At dito natin malalaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang Inquisition. Ito po sa pages 88 to 89 po. At ikaw na po ang bumasa, seminaryan Sir Nal. Wala dito hanggang dito po. One of the most famous inquisitors, Jacques Fournier, the future Pope Benedict XII, who interviewed some 930 suspected heretics during his career, never used torture. Ayan, maliwanag never use torture. Continue. He got all the information he needed
through skill and not force. Ayan. He assigned various penalties to those judged guilty, ranging from making a pilgrimage of wearing a cross to exile or imprisonment. 42 heretics he turned over to the secular authority for execution. The church itself did not execute. Ayan, maliwanag yan ha. Yes. When a crime was judged worthy of death, Oo. the criminal was turned over to the state with a request for mercy, since the crime in most such cases challenged secular authority in some way or was even considered high treason. The request for mercy was usually ignored. Ayan. So, gumamit ba ng torture yung simbahan o hindi? Hindi. Oh, yung simbahan ba nagpapapatay? Hindi po. Oh, maliwanag na yan. So yan ang totoo. Yan ang katotohanan sa history na batay mismo sa pagsusuri ng isang dalubhasa sa kasaysayan at merong doctorate. Si Eli Soriano kasi inamin niya doon sa isa sa kanyang mga videos na kahit yung pag-aaral sa Hebrew at saka sa Greek pinapakialaman niya kahit hindi niya alam At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.